Sa kabila naman ng pagkakakulong sa ICC sa The Hague, nanaig pa rin sa botohan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang tanong tuloy ng marami, paano siya maglilingkod sa pagka-mayor ng Davao City gayong wala naman siya sa bansa? Kaya live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan ang ating Mindanao correspondent Brel Montalvo. Brel, kumusta naman ang sitwasyon dyan? Julius, landslide victory nga ang mga pambato ng hugpong sa taong lungsod ng pamilya Duterte dito sa Davao City. Kanina, formal na silang naproklama ng COMELEC. Panalo sa pagkaalkalde si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang katunggaling si Carlo Nograles. Hindi nakadalo ang dating Pangulo sa proklamasyon dahil nakakulong siya ngayon sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi rin nakadalo sa proklamasyon sina Vice Mayor-elect Baste Duterte at si 1st District Congressman-elect Paulo Duterte. Wagi rin bilang kinatawan ng ikalawang distrito ang apo ng dating Pangulo na si Omar Duterte. Pag-uusapan pa ng pamilya Duterte kung ano ang susunod na mangyayari sa lungsod lalo't wala ang dating Pangulo na nahalal bilang alkalde. Pero ayon sa COMELEC, hindi naman kinakailangan ng personal na pumunta sa proklamasyon ng isang nanalong kandidato. Nang matanong ang COMELEC kung ano ang posibleng mangyari sa pwesto ni Duterte lalo't wala siya sa bansa, ang sagot nila hanggang sa proklamasyon lang daw ang COMELEC pagkatapos niya na Department of Interior and Local Government o DILG na ang dapat humawak ng nasabing usapin. Brel, kung nakakulong sa ICC ang dating Pangulong Duterte, hindi ba ang Vice Mayor ang siyang hahalili sa kanyang posisyon dyan sa Davao City? Julius, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, yan ang unang plano ng kanilang pamilya na paupuin bilang acting mayor si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Ito ay habang nakikipag-usap pa ang bise sa mga abogado ng kanyang ama kung paano ito makakapanumpa bilang alkalde. Nilinaw naman ng COMELEC Julius ang mababang voters return ngayong bilang Pilipino 2025. Sa higit 1 milyong botante sa lungsod, nasa 77.21% or 777,237 individual ang bumoto. Mas mataas ito kumpara noong 2022 presidential elections na nasa 74.29% lang ang voter return. Julius. Maraming salamat, Brel Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.